araw na muli, mga giliw naming tagapakinig. Isa na namang natatanging kasaysayan ang inyong marinig na kapupulutan ng aral sa buhay. At ito ay ilalahad ni Kayla. Mahirap ang buhay namin sa probinsya. Yun ang dahilan kaya pumanaw ang aking ama nang hindi na ipapagamot. Kaya naman nang mapunta ako sa Maynila, ay ginawa ko ang lahat upang makaahon sa kahirapan. Pakinggan po ninyo ang aking kwento. Wala na tayong bahay, anak. Sinira ng bagyo. Nay, huwag na po kayong umiyak. Lagi na lang po kayong iyak na iyak. Bago mapano na kayo na. Paano na tayo ngayon, anak? Ano? Kuya Melchor! Si Kayla. Bakit ka na pa rito? Nabalitaan ko ang nangyari sa inyo. Kaya nang gumanda na yung panahon, nagpunta na kaagad ako dito. Dinalang ko kayo ng groceries, oh. At saka ito, kunin niyo po inayo. Para saan ang perang yan? Paggawa po ninyo ang nasira nating bahay. Yung mas maayos, para hindi na kayo bahain pa. Ito tala, ayaw niya naman sumama sa Maynila, eh. Hindi namin kailangan ng tulong mo. Nay, Kailangan niyo, Nay. Para makaalis kayo dito sa evacuation center. Ayaw namin ng perang galing sa masama. Kung hindi niyo pa rin ako mapatawad sa ginagawa ko, isipin niyo na lang na may ibang tao ang tumutulong sa inyo. Pero pakiusap, tanggapin niyo na ito, Nay. Para makaalis kayo sa miserableng lugar na ito. Nay, kunin na po natin. Baka magkasakit pa kayo pag nagtagal tayo dito. Kunin mo na, Kuya. At ang sobra dyan, gamitin mo sa pagbubukas ng kahit maliit na negosyo para may pagkakitaan ka. Buti na lang pala, Kayla. Naroon ang Kuya Melchor mo. May kumuha doon sa tulong mo. Oo nga, Sheila. Kung si Inay lang, baka hindi niya kunin ang mga ibinigay ko. Ate naman kasi ni Aling Lota. Dapat nga matuwa siya eh. Dahil asenso na yung buhay mo ngayon. At nakakatulong ka pa sa kanila. Iba kasi si Inay eh. Mahalaga sa kanya ang dangal ng babae. Ay nako! Buti na lang hindi ka katulad niya. Dahil mahalaga sa akin ang magkaroon ng maginhawang buhay. Ay, siya nga pala. Kumusta na kayo nung pinakilala ko sa'yo? Si Roman? Hoy, mayaman pala talaga siya, Sheila. Mas rich kaysa kay Greg ko. Kaya alam mo, hindi ko na siya pinakawalampal. Ibig mo sabihin, kayo na? Tama. At balak niya na ako ibay. Ha? Ay, paano na si Greg? At yung apartment na inuupahan niya para sa'yo? No, Kayla. You're kidding. I'm sorry, Greg. Pero hindi ako nagbibiro. Tinatapos ko na yung relasyon natin. Pero bakit? Anong pagkukulang ko? Lahat naman ang gusto mo binibigay ko. Marami kang kulang. Hindi mo ako maibili ng bahay at kotse. Gusto ko meron ako ng mga yun, ano? Ibibili rin kita, Kayla. Just give me enough time para makaipon. Ay, naku, pasensya na. Pero nakapagpasya na ako. Aalis na ako dito. Tinatapos ko na ang lahat sa atin. Walang yak. Ano sinampal? Manggagamit ka. User. Hoy, Greg. Ginamit mo rin ako, ah. Nagpasarap pa rin sa akin. Kaya patas lang tayo. Hayop ka. Huwag mo kong sasaktan ulit. Dahil hindi ako mangingimim patayin ka. May baril ka? Tama! At gagamitin ko ito kapag pinigilan at sinaktan mo pa ako. Come on. Huh? Oh, ha? Aha.
What can you say about our house, honey? Beautiful, Roman. Ang laki. At kumpleto pa sa mamahaling mga gamit. Totoo. At lahat ito'y para sa'yo. Ha? Talaga bang akin na ang bahay na ito? Oo, sabi. At inilagay ko na ito sa pangalan mo, ha? Oh. Yes, pati na rin ang binili kong kotse para sa'yo. Para maniwala ka, itong mga papeles na yan, tingnan mo. Basahin mo mabuti. Oo nga, pangalan ko nga. Oh. Thank you so much, honey. Bait mo talaga. Dahil maligaya ako sa'yo, Kayla. Maligaya ang hindi ko naramdaman sa mga naging babae ko, ha? At Kayla. lalo kitang paliligayahin. Pangako yan. Nay, kumain na po tayo. Handa na hapunan. Sige na. Mauna ka na, Melchor. Ano po ba iniisip niyo? Gawa na itong bahay natin. Maayos na rin ang kita ng pwesto natin sa palengke. Oo. Pero ang kapatid mo, hindi na tayo kinumusta mula nung huli niyang punta. Kasi nga ho, galit kayo sa kanya eh. Melchor, gusto ko lang naman magbagong buhay na siya. Anak, natural lang yun sa magulang. Nahangarin niya ang kabutihan ng kanyang anak. Nay, hangad ko rin na mapaayos si Kayla. Kaya nga, sinisikap kong sinupin ang ibinigay niya. Para kung maisipan niyang bumalik dito, meron din siyang maaaring pagkakitaan. Sana mangyari na yun, Melchor. Iwan na sana lang iyong kapatid ang pakikiapit. Grabe! Pungkesius ka na talaga, best friend. Lahat ng suot mo, ha, mamahalin. Imported. Siyempre. Bili yata sa akin ito ni Romano. Nasa Hong Kong kami. Ang swerte mo talaga sa kanya. Ikaw, kumusta na kayo nagka-live-in mo? Nako, iniwan ko na. Kuripot. Dapat talagang iwan ang ganon. Sayang naman ang ganda natin kung Kurips ang magiging partner natin. Correct. Kaya nga naghahanap ako ngayon ng tulad ni Roman. Oh, thank you so much, honey. Salamat naman. At nagustuhan mo. Ang husay mo talagang pumili. Alam na alam mo ang gusto kong alahas. Oh, Kayla. Siyempre naman. Importante ka yata sa akin, ha? Kailan mo naman ako isasama uli sa abroad? Ay, huwag ka mainip, ha? Magpapalipas muna tayo ng konting panahon lang naman, Kayla. Medyo kasi nakakahalata na ang asawa ko, ha? Ganun ba? Oo nga, eh. Sana kasi, iwan mo na siya. Kayla. Pero sa akin ka na lang. Promise. Lahat gagawin ko para maging maligaya ko. Don't worry, ha? Darating din ang panahong yun, honey. Oo. Ang ganda talaga nitong alahas na pasalubong sa akin ni Roman.
Tiyak na mahal na naman ito tulad ng iba niyang binili para sa akin. Hindi talaga ako nagkamali ng pagsama sa kanya. At pag-iwan naman kay Greg. Kaya lang, matagal na hindi makakapunta rito si Roman dahil na rin sa girera niyang asawa. Di bale, kompleto naman ang allowance ko. Pabuti nga, makapagpapahinga ako sa paggalaw niya sa akin. May tao. Kabukas nga muna. Naglalabas si Nene. Oo, nariyan na. Siguro si Sheila to. Sino? Bakit nakatakip ang mukha mo? May patalim ka. Bakit? Anong kailangan mo? Bakit mo? Best friend. Oh, kumusta na pakiramdam mo? Medyo masakit pa yung mga sugat ko, Sheila. 2 beses yung saksak na ginawa sa'yo. Pwera pa yung mga iwang ginawa sa mukha mo. Nakakatakot yung nangyari sa'yo. Sinira ng taong yun ang mukha ko. At nanganib pa ang buhay mo. Mabuti na lang. Nasakluluhan ka agad ng katulong mo. Siya bang tumawag sa'yo? Oo. Kung wala yung katulong ko, baka napatay na ako ng taong yun, Sheila. Sama niya. Pinapangit niyo ako. Gusto niya pa akong patayin. Sino kayang gumawa niyan? Hindi kaya ang asawa ni Roman? O kaya si Greg? Kasi pareho silang may galit sa'yo. Hindi ko alam. May takip ang mukha niya. Kaya hindi ko siya nakilala. Ano ngayon ang balak mo? Iiwan ko na si Roman. Sheila, pwede kayang makisuyo ako sa'yo? Oo naman. Ikaw pa. Best friend kita. Sabihin mo, anong gusto mong gawin? Kayla, pinuntahan kami ni Sheila. Kaya nalaman namin ang nangyari sa'yo. Kuya, Nay, pinagsasaksak ako. Sinadyang lagyan ng mga hiwa mo ako. Nakilala mo ba ang gumawa sa'yo niyan? Hindi po. May takip ang mukha niya. Malamang may malaking galit sa'yong gumawa niyan. Tiyak yun, Kuya. Dahil marami akong sinaktan. Maabot lang ang ginawang pangarap ko. Marahil, paraan na rin ito ng Diyos upang makita mo ang iyong pagkakamali at magbago ka, anak. Tama po kayo, Inay. Ngayon, hindi ko na po sasayangin ng pangalawang buhay na ibinigay sa akin ng Diyos.
sa pagkakadapa ng tao, pamilya pa rin niya ang aalalay sa kanya upang makabangon muli. Ito ang ginawa sa akin ni na inay at kuya. Ngayon, kahit hindi na tulad ng dati ang mukha ko, ay masasabi ko namang mas payapa ang buhay ko ngayon. Ako si Kayla, dating mapaglaro sa pag-ibig, at ito ang aking buhay. Ang yaman na buhat sa kasamaan ay naghahatid sa tao sa kapahamakan. Mga nagsiganap: Susan Robles, Junel Benamin, Rosana Villegas, June Martin Legaspi at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Kayla. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Marinig natin ang kwento ng buhay ng isang dalaga at kung paano siya nagkaroon ng panibagong pamilyang nagmahal at nagbigay sa kanya ng pag-asa. Siya ay si Danica. Bakit ako iniwan ng nanay ko? Hindi ba ako mahalaga? Dalawa lang ito sa mga tanong na palaging tumatakbo sa isip ko mula nang mamulat ako sa buhay sa loob ng bahay ampunan. Pakiramdam ko, isa akong nilalang na walang halaga at hindi karapat-dapat mahalin. Danica? Sister, bakit po? Oh, bakit mag-isa ka na naman dito sa hardin? Sister, Bakit? ako na po ang pinakamatanda sa mga naririto sa bahay ampunan. Si Jassy, inampun na nung nakaraang buwan. Siya ang halos kaedad ko. Mula nang 5 taon ako, naririto na ako sa inyo. Pero, bakit po walang gustong umampun sa akin? Pangit po ba ako? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Walang nilikang pangit ang Panginoon. Pero bakit walang gustong kumupkup sa akin? Halika, sumama ka sa akin sa loob. Bakit po? May ipakikilala ako sa iyo. Ikaw si Danica? Hi, Danica. Hello po. Danica, siya si Linda. At ito naman si Melvin. Meron silang isang anak na lalaki. Sila na ngayon ang magiging bago mong pamilya. Po? Payag ka bang maging bunsong anak namin, Danica? Ampun po ako? Oo. Sister, totoo po ba? Oo, totoo. Oh, bakit ka umiiyak? Ayaw mo ba sa amin? Masaya lang siya. Masayang-masaya siya dahil mayroon na siyang panibagong pamilya. Danica, ito ang magiging tahanan mo mula ngayon. Ang laki po ng bahay ninyo. Leroy! Jen! Dali
Kunin mo nga rito si Darwin. Aba, welcome to our family, Danica. Salamat po. Maraming salamat po sa pagkukup niyo sa akin. Daddy, Mami, Oh, Gavin! Come here. Danica, si Darwin, pangaray namin. Hi. Ano pangalan niya? Danica. Danica. Danica, say hi to your Kuya Gavin. Kuya? Hi, Danica. Sayang, hindi kita nakikita. Ma, i-describe mo na lang siya sa akin. Si Danica, kasing tangkad mo siya. Pero 16 years old pa lang siya. Gaya mo, matangos ang ilong niya, makapal ang kilay, mahaba ang buhok niya. Tapos, meron siyang nunal na malaki sa may tenga. Maganda siya, anak. Nice meeting you, Danica. Welcome to the family. Danica? Oh, Danica, bakit ka umiiyak na naman? Umiiyak ka? Ayaw mo ba sa akin bilang kuya kasi bulag ako? Masaya lang po ako. Masaya po ako. Danica, mula ngayon, meron ka ng pamilya. Meron ka ng mama, daddy at kuya. May bonus pa. Meron kang mangtero eh. Ay, maglilinis ako ng sasakyan. Then mamaya may pupuntahan kami ni Sir Melvin. Nasaan yung panlinis ko rito? Aba, gani ka? Mang Teroy, good morning po. Anong ginagawa mo? Ba't ikaw naglilinis ng sasakyan? Wala naman po kasi akong ginagawa. Bitiwan mo yan. Bitiwan mo yan. Trabaho ko yan. Oo. Baka makita ka ni Sir Melvin at Ma'am Linda, tiyak makakagalitan ako. Ayos lang po ako. Kaya ko naman po itong gawin eh. Kasi ginagawa ko po ito sa bahay ampunan dati. Naglilinis po ako ng sasakyan nila sister kapag wala po akong ginagawa. Hindi. Wag. Ako na. Bitiwan mo na yung basa na tabo. Ako na maglilinis. Pero... Pambihira kang bata ka. Basang-basa na ang damit mo. Magbihis ka na muna. Ako na rito. Huwag mo akong inaagawan ng trabaho ko. Sige po. Alam kong masipag kang bata, pero hindi ka rito kasambahay. Anak ka ng mag-asawa kong amo. Anak ka nila. Sino nandito? Hindi ka si Mami. Hindi ka rin si Daddy kasi kilala ko amoy nila eh. Hindi ka rin si Mang Teroy kasi amoy air freshener siya. So, ibig sabihin, ikaw si Danica? Kuya David. No, sabi ko na nga ba eh. Bakit ka narito sa kwarto ko? May kailangan ka? Nakabukas kasi yung pinto kanina. Oh. Tapos, napansin ko na medyo magaling yung kwarto mo. Ha? Kaya, nilinisan ko. Naglinis ka? Oo. Si Ate Evan tagalinis namin dito. Kaya ko naman kasing gawin. Kaya ginawa ko na. Okay lang ba sa'yo? Oo. Okay. May gagawin ka ba dito sa kwarto mo? Lalabas na ako. Sige. Kapag may kailangan ka, kuya, tawagin mo lang ako, ha? Nandiyan lang ako sa kabilang kwarto. Okay. Salamat sa paglilinis ng kwarto ko, ha? Walang anuman, kuya. Danica, anong pakiramdam na meron kang bagong pamilya? Masaya. Yun lang? Yun lang bang nararamdaman mo? Ha?
ginagawa pa si Ate Eva sa kusina. Buti pa, ako na muna mag-ayos dito sa sala. May paparating daw na bisita sina Mommy at Daddy. Lilinisan ko muna itong kisame. May mga agyo ni. Kaya lang mataas. Hindi ko maaabot. Buti pa, umapak ako dito sa upuan. Yan. Tapos, aabutin ko ng walis tambo. Itong... Ay! Naku! Nahagip ko yung chandelier! Nabasag! Hindi! Anong gagawin ko? Ano nangyayari dito? Mami Linda? Sorry po. Hindi ko po sinasadya. Patawarin niyo po ako. Danica! Sorry po talaga. Tinamaan ka ng bubog sa braso! Ayan ang turo ko! Sorry po. Hindi ko sinasadya. Danica! Anong ibig kong sabihin? Pakiramdam ko, hanggang ngayon piniplis pa rin tayo ni Danica. Siguro natatakot siya na makaayawan natin siya. Baka abandonahin uli siya. Natatakot siguro siya na baka sa simpleng pagkakamali, mawalan uli siya ng pamilya. Kaya ba kung umasta siya dito sa bahay, parang hindi natin anak, kundi katulong? Oo. Kanina, takot na takot siya nang nabasag niya yung chandelier, pero hindi niya napansin na may sugat na siya sa braso. Hindi natin siya masisisi, Linda. Inabandona siya ng kanyang tunay na mga magulang. Takot siya na maulit yun. Takot siya na maramdamang hindi siya mahalaga. Takot siyang maiwan muli. Ay, Melvin, ano kaya mabuting gawin? Kausapin mo si Davin. Alam niya kung anong gagawin. David, ito na ba ang mga dadalhin? Opo, Mang Teroy. Ay, sige. Lalagay ko na sa trunk ng kotse. Danica, Pababa na, kuya. bilisan mo. Malapit na mag-sunrise. Tara. Okay, let's go to the beach. Oh, ano? Nakabuo ka na ba ng castle? Parang hindi naman to castle, kuya eh. Parang bundok to, oh. Yan? Ano ba yan? Ayoko na. Pagod na ako maghukay ng buhangin. Ay, palabas na yung araw, oh. Ganun ba? Oo. Danica, alam mo ba kung bakit Davin ang pangalan ko? Combination ng pangalan ni Ma'am Linda at Daddy Melvin. Galing mo ah. Obvious naman masyado eh. Talaga? Oo. Nung una mo kong nakita at nalaman mong bulaga, anong naramdaman mo? Ha? Naawa ka ba sa akin? Hindi. Di ka. Ano nga naramdaman mo? Sabi ko sa sarili ko, maswerte ka. Kasi kahit may kapansanan ka, meron ka mga magulang na mababait at mapagmahal. Sabi ko nga, buti ka pa eh. Kahit may kapansanan ka, hindi ka nila inabandona. Samantalang ako, kumpleto naman ang katawan ko. Wala ako kahit anong problema sa katawan. Pero, inabandona ako ng mga magulang ko. Alam mo ba, nung una kong malaman na aampunin ka ni Daddy at Mami, tuwan-tuwa ako. Sabi ko, may dagdag na akong mata. Ha? Hindi na lang si Mami at Daddy magiging paningin ko, kundi ikaw din. Kuya, Masaya ka ba talaga na may pamilya ka na? O baka lalo mo lang nakikita kung anong wala ka dati? Baka lalo mo lang nakikita kung anong ipinag-create sa'yo ng mundo? Kuya Daffy. Mahal ka ni Mami at Daddy.
Ilang buwan silang bumisita sa bahay ampunan at nung unang nilang punta, ikaw kaagad ang nakita nila. Ilang buwan silang nanalangin na maging maayos ang proseso at pumayag ka na ampunin ka nila. Hindi ka batang napulot lang sa bahay ampunan ni na Mamit Dani. Wala nang makita ka nila, itinuring ka nilang totoong anak. Sana maramdaman mong mahal ka namin bilang bahagi ng aming pamilya at hindi mo kailangan magpa-impress sa amin para matanggap ka namin. Hindi naman ganun ang magkakapamilya. Kapag magkakapamilya, nagkakaunawaan, naging tapat sa isa't isa. Ako, kuya mo. Kahit hindi mo ako pagsalbihan, kuya mo pa rin ako. Kuya. Sana mula ngayon, maunawaan mo kung anong ibig sabihin ng pamilya. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon na kinausap ako ni Kuya Davin. Tama siya. Takot akong muling iwan at abandonahin. Pero dahil sa kanila, nagkaroon ako ng panibagong pamilya na tumanggap sa buong pagkatao ko at hindi ako iniwan kahit kailan. Ako po si Danica at ito ang aking buhay. Ang ating totoong pamilya ay yung mga tao na tatanggapin tayo kung ano at sino tayo at ipararamdam sa atin na sa kabila ng ating mga pagkukulang, tayo ay sapat. Parang si Ganap, Jenaline de la Cruz, Rosana Villegas, Phil Cruz, Dinel Benamin, June Martin Legaspi, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Danica. Naglapat ang angkop na tunog, Jerry Butia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Bayar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Aiching Cruz. Ito ay mula sa panulat ni Rita Laparon. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, isa na namang kwento na kapupulutan nyo ng aral sa buhay ang inyong mapapakinggan. Ito ay ang kasaysayan ni Aileen. Dati akong tahimik at mahiyain. Kahit na nga matataas naman ang mga grades ko, hindi yun naging dahilan para maging lista ako. Ang kahinaan kong yun ay sinamantala naman ng iba. Bakit pa ayaw niyo pumasok sa economics, Jake, Giselle? Kasi, pareho kami ni Jake, hindi nakagawa ng assignment. Pag pumasok kami, tiyak pag-iinitan na naman kami ng teacher natin. Paano kung magbigay ng test? Hindi kayo makakakuha. Pumasok na lang kasi kayo. Pakupihin mo kami ng sagot mo sa assignment para makapasok kami. Oo, tama. Diba? Para hindi naman kami mapahiya. O sige, pero papasok kayo ha. Tapos, sabay ulit tayong mag-lunch mamaya. Anak, gabi na. Hanggang ngayon ba? Hindi ka pa rin tapos na gawin ang mga homework mo? Tapos na po, Nay. Ito na lang po kina Jake at Giselle ang ginagawa ko. Yung dalawa lagi mong kasama sa university hanggang pag-uwi dito? Opo, mga kaibigan ko sila, Nay. Bakit ikaw ang gumagawa ng assignment nila? Nagpatulong po sila sa akin eh. May pupuntahan daw po kasi sila ngayong gabi. Kaya hindi pa nila ito magagawa. Kaya ginawa mo naman. Habang sila naglalakwatsa. Nakakaya naman po kasing tanggihan ko.
Mga kaibigan ko po sila eh. Abay, dapat palalahanan mo sila. Na sila ang gumawa niyan para matuto sila. Paano sila matututo kung aasa sila lagi sa'yo? Ang mangyayari niyan, ikaw ang mahihirapan habang sila naman naglalakwatsa. Nay, Anak, hindi masamang tulungan ng kaibigan. Pero higit mo silang matutulungan kung sasabihin mo sa kanila ang kanilang kamalian. LB, mukhang malalim ang iniisip mo, ha? Oh, may problema ba tayo? Ako, Nestor. Nag-aalala ako sa anak natin. Ba't naman? May problema ba siya sa pag-aaral? Matataas naman ang grade siya. Walang problema sa pag-aaral ni Eileen. Ang pinoproblema ko, yung mga kaibigan niya, Bakit? yung sina Jake at Giselle, Oh, pakiramdam ko kasi inaabuso nilang anak natin. ano? Oo! Eh, lagi na lang kasi si Eileen na gumagawa ng assignment nila. Oh, Ngayon naman, project nila ang ginagawa ng anak natin. may pambira. Abuso na yun. Hindi na tama yun. Hindi dapat pumayag si Aileen ng ganun. Sinabihan ko na rin siya, pero parang sinasamantala ng mga yun ang kabaitan ng anak natin eh. oh, parang malungkot ka, Giselle. Wala kasi kung baon ngayon, Eileen. Ay, bakit? Hindi ka ba nabigyan ng parents mo? Nadukot kasi yung allowance ko kahapon. Hindi ko naman masabi sa kanila. Dahil ayokong bigyan pa sila ng problema. Tsaka, isa pa, baka makagalitan lang ako. Kaya mamayang lunch, di ako makakasabay sa iyo. Ay, ano ba yan? Ayoko pa naman kumakain na mag-isa sa kantin. Nahihiya ako. Sorry, Eileen. Wala akong pera. Alam ko na. Ililibre na lang kita. Ay, naku, nakakahiya naman sa'yo. Okay lang yon. Friend naman kita eh. Kaya lang, pag nalaman ni Jake na ililibre mo ko, sigurado magtatampo yun. Oh, edi. Ililibre ko na lang kayong dalawa para walang samaan ng loob. Giselle, ready ka na ba sa swimming natin bukas ng gabi? May syempre naman. Ako pa. May pera na rin ako. Ako rin eh. Dahil 1 week tayong hindi gumastos. Kaya may pera tayo sa night swimming natin mamaya. Ang galing talaga ng ginawa mong drama kay Eileen. Oo nga. Tama talaga yung naisip mo. Kaibiganin natin siya. May tagagawa tayo ng project at saka assignment. May taga-libre pa. Alam mo, yung si Eileen, matalino. Pero tanga. Hindi niya mahalata na ginagamit lang natin siya. Sinabi mo pa. Oo nga pala. Sabi ni Dondon, crush niya si Eileen. At gusto niya, isama natin si Eileen sa birthday niya. Uy, di, isama natin. Pumayag naman kaya. Kaya natin kumbinsihin yun. Tapos, painumin natin. Para matanggal ang hiya niya sa katawan. Para maging game kay Dondon. Tama! Matutuwa si Dondon pag nangyari yun! Ay, ano eh. Hindi papayag sina Inay at Itay, Giselle. Baka magalit pa sila pag nalamang party ang pupuntahan ko. Uy, di, huwag natin sabihin. Kunyari, matutulog ka lang sa amin. Tsaka para maturuan mo ko to sa assignment natin. Ano? Magsisinungaling ako sa kanila? Ay, ano ka ba?
Minsan lang naman yun eh. Tapos, para hindi ka mabuko, pahihiramin na lang kita ng isusuot mong damit. Pero, nahiya ako eh. Huwag ka mag-alala. Kaming bahala sa'yo. Wow! Galing mo talaga, Giselle. Napagsuot mo si Aileen ng ganyan? O, bagay naman sa kanya yung buckles eh. Lumabas ang beauty niya. Pero, nahihiya pa rin ako, Giselle. Hindi ka dapat maya. Ganda-ganda mo eh. Oo nga. Mas maganda ka pa nga sa akin eh. Alam ko na. Palalakasin namin ang loob mo para matanggal ang hiya mo. Oo. Paano? Ito, iinom tayo nito. Alak? Oo. Alak yan, di ba? Tama, Aileen. Ay, hindi ako uminom ng Giselle. Konti lang naman ang iinumin mo eh. Para lumakas lang ang loob mo. Oo nga. Sasalina na kita ha. O yan, nalagyan na ni Giselle ng kalahati ang baso mo. Unti-unti mo nang inumin. Oo nga. Basta gayahin mo lang kami ha. Oh, ba't hindi ka uminom? Ayoko talaga, Jay. Pasensya na kayo. Kunti lang naman ito, Aileen. Di ka naman malalasing. At saka, kasama mo naman kami ah. Kaya you don't have to worry. Sorry talaga. Hindi ko magagawa. Ano ba yan? KJ mo naman. Oo nga. Para kang hindi kaibigan eh. Wala kang pakisama. Huwag naman kayong magalit. Nagkatahirap na nga ako na daling ka dito. Tapos pinahihirapan mo pa rin ako kahit nandito ka na. Ano ba yan? Kasi naman ayoko talaga niyan. Umalis ka na nga lang dito. KJ ka. Panira ka ng gabi, Aileen eh. Mula ngayon, maghanap ka na lang ng sasama sa'yo na kaya mo rin KJ. Sige, alis na. Paano ko uuwi sa amin? Hindi ko naman alam ang lugar na to. Sina Jake at Giselle. Bakit sila ganun? Lagi ko naman silang tinutulungan. At pinagbibigyan na. Ngayon hindi ko sila sinunod. Nagalit na sila. Pinalayas pa nila ako. Hindi nila naisip na baka may mangyari sa akin. Aileen, sandali lang. Sino yung tumawag sa akin? Oh, huwag kang matakot. Si Warren ito. Kaklase mo rin ako. Warren? Oo. Naalala ko na. Kaklase nga rin pala kita. Ay, pasensya na ha. Madilim na kasi. At saka natatakot pa ako. Kaya hindi kita agad namukaan. Okay lang. Bakit narito ka sa lugar na ito? Taga rito ako. Ikaw, bakit narito ka sa labas? Di ba, kasama ka ni na Jake at Giselle sa birthday ni Don? Nagalit sila eh. Pinaalis ako. Dahil ayaw mong uminom ng alak? Bakit mo alam? Narinig ko ang pag-uusap nila eh, nung isang araw. Pinlano nila talagang painumin ka para daw maging game ka kay Tonton. Ano? Pinagbalakan nila ako ng masama? Oo, at may iba pa akong narinig. Nakita mo na ang nangyari, anak. Dahil dyan sa sobra mong pakikisama sa mga kaibigan, munti ka nang mapahamak. Sinabi naman namin sa'yo, hindi sila talaga mabuting kaibigan. Ang isa pang masama, tinuruan kang magsinungaling sa amin. Sorry po, Nay. Tay. Pangako po. Iiwasan ko na po sila. Hindi bali na po wala akong kaibigan.
Anak, hindi ka naman mawawala ng kaibigan. Kahit na tahimik at mahihain ka pa. Tama ang tatay mo. Abay, magkakaroon ka pa rin na makakasundo. Matuto ko nga lang pumili na magiging kaibigan. Tama. At matuto ka rin naman sanang humindi pag mali na ang kanilang gusto. Opo, Itay. Inay. Sorry po. Kakainis talaga. Napahiya na naman tayo kanina sa klase. Oo nga. Wala na kasi tayong tagagawa ng assignment at project. Yun pa nga isang kinagagalit ko. Kahit na humingi na nga ako ng sorry kay Eileen, di na bumalik yung dating closeness niya sa atin. Eh paano? Kay Warren na siya close. Baka nga si Otana niya yun eh. Paano na tayo ngayon? Tiyak, bagsak tayo nito. Oo nga. Di tayo makakagraduate ng high school. Totoo, Eileen? Pahig ka nang makasal tayo? Oo, sabi Warren eh. Wala namang reason para tumanggi pa ako. 5 years na kitang boyfriend. And we're both stable now. Isasama ko bukas dito ang parents ko para makausap na sina Tito Nestor at Tita LV. Tiyak namang wala kang magiging problema sa kanila. Dahil boto sila sa'yo. Mabait naman ako eh. Honest sa'yo. At ako ang naging savior mo noon. Doktora, yung asawa ko pong may sakit, ang gusto ko pong ipa-check up. Giselle? Ikaw ba yan? Eileen? Ah, Jake, si Eileen! Yung classmate natin nung high school. Doktora ka na pala. Oo, twice a week nagpupunta ako dito para makatulong sa mga kalugar natin. O ano, kumusta na kayo? Kayo palang nagkatuluyan. Oo. Dahil maaga kami nag-asawa. Tatlo na nga yung anak namin. Hindi na rin kami nakapagkuleyo pa. Ikaw, kumusta ka naman? Ikakasal na kami ni Warren. Oh? Eileen, sorry uli sa mga kasalanan namin sa'yo. Kasal na kami ngayon ni Warren at may isang anak. Sana po ay kinapulutan ninyo ng aral ang aking kasaysayan. Ako po si Eileen at ito ang aking buhay. Tunay na hindi napapariwara ang mabait at masunuring anak. Mga nagsiganap, Susan Robles, Jun Legaspi, Rosana Villegas, Junel Benamin, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Eileen. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika, Buboy Salonga, supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon nila June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Isa na namang kasaysayan na kapupulutan ng aral ang inyong maririnig. Ito ay ang kasaysayan ni Morena. Sales lady ako sa isang mall. Doon ko naman nakilala si Ronald. Gwapo, anak
mayaman, pero mayabang. Kaya sa dalawa kong maliligaw, higit na malapit sa akin, si Dindo. Masarap tong ginataang hipo na bigay ni Dindo, anak ka. Kasi po masarap magluto ang nanay niya. Sinagot mo na ba si Dindo, Morena? Hindi pa po. Oy, bakit? Mas gusto mo ba si Ronald kaysa kay Dindo? Hindi po, oh. Nayayabangan nga ako sa taong yan eh. At saka tingin ko, hindi naman siya seryoso sa akin. Ganon naman pala eh. Bakit ayaw mo pa sagutin si Dindo? 1 taon na siya nanliligaw sa'yo. Boto naman ako sa kanya. Huwag kayong mag-alala, Nay. Kunting panahon na lang. Sasagutin ko na siya. Uy, magandang bracelet na ito. Pero, sorry Ronald Hindi ko matatanggap. Bakit naman? Sabi mo maganda, tapos hindi mo matatanggap. Huwag ka sanang magagalit sa sasabihin ko. Ibaling mo na lang sa iba ang iyong pag-ibig. Ano? Inaayawan mo ko? Morena, ang daming babaeng nagkakandara pa sa akin, pansinin ko lang. Kaya nga sila na lang ligawan mo. May iba akong mahal. Si Dindo yon, hindi ikaw. Ronald, hindi ka sumabay sa akin maghapunan kanina. May problema ba? Nainis ako, Daddy. Biruin nyo, itong gwapong ito, sa unang pagkakataon na busted ako. Talaga? Sino naman ang gumawa nun? Yung bang nililigawan mo na Morena baka mo pangalan? Oo, siya nga ho. Anak, talagang ganoon. Kahit sa pag-ibig, may nabibigo, may nagtatagumpay. Daddy, hindi ko matatanggap. Masakit sa pride. Hindi maaaring ganito na lang. Ano ibig mo sabihin? Hoy, Ronald, kung may iniisip kang masama laban sa babaeng yun, ha? Huwag mong gawin. Baka mapahama ka lang. Ang saya ko, Ronald. Kasi dinalaw mo ko. Nagkita ulit tayo. Pauline, may gusto kasi akong sabihin sa'yo eh. Magtatapat na yata siya. Ano eh? Ano yun, Ronald? Sabihin mo, huwag ka mahiya. Magpapatulong sana ako sa'yo kay Morena. Ano? Kala ko pa naman, magtatapat ka na sa akin? Hindi pala. Sorry, Pauline. Kasi ang kaibigan mong gusto ko eh. Sana tulungan mo ako para tanggapin niya ako. Dindo, Morena, natutuwa ako dahil ipinaalam niyo yung dalawa sa akin ng tungkol sa inyong relasyon. Iginagalang ko po kayo, Aling Adora. Kaya nang sagutin po ako ni Morena, sinabi ko po sa kanya na ipapaalam po namin ito sa inyo. Salamat, Dindo. Kaya boto si inay sa'yo, Dindo, dahil sa ugali mo. Mayroon lang akong gusto ipaalala sa inyo. Ano po yun, Nay? Lahat ng bagay may limitasyon. Ganon din naman sa inyong relasyon. Sana huwag kayong lumagpas doon. Lalo na nga, hindi pa kayo kasal. Opo. Iingatan ko po ang sarili ko. At ako naman po, makakaasa po kayo na igagalang ko po si Morena. Wow! Kayo na pala ni Dindo? Oo, Pauline. Nung makalawa pa, Alam na ba ni Ali Adora? oo naman. Sinabi namin agad. Ang swerte mo talaga, girl! Haba ng hair mo! Bakit mo naman nasabi yan? Kasi, dalawang gwapong lalaki nag-aagawan sa matamis mo, oo. Yung isa
Basta mayaman. At si Dindo naman, may kaya sa buhay. Hindi ko naman sadyain. Alam ko, higit lang ako sa swerte mo. Sana all. Darating din ang Mr. Right mo. Sana, si Ronald na lang yun. Kaso ikaw ang type niya eh. Nagpapatulong pa nga siya sa akin para tanggapin mo. Sabi ko naman, wala akong magagawa doon. Ang lalaking yun talaga. Halata ko naman sa kanya na hindi siya seryoso sa akin. Oh, bakit mo nasabing hindi siya serious sa'yo? Kasi nakita ko siya sa isang fast food. Nagsusubuan sila nung kasama niyang babae. Ay naku, Pauline. Playboy siya. Tamang-tamang paghihintay ko kay Morena dito. Ayun na siya, dumarating. Hindi pwede sa akin ang ginawa mong pag-busted, Morena. Kailangan makaganti ko. Malapit na siya. Morena, sandali lang. Ah, Ronald, ikaw pala. Ba't mo kayo nahintay dito sa daan? Well, gusto lang kita makita. Kasi miss na kita eh. Di ba tinapat na kita? Sana, tanggapin mo na lang yun. Tsaka isa pa, meron na akong nobyo. Sinagot ko na si Dindo. Alam mo bang nasaktan mo pride ko? Wala pang nag-busted sa akin. Ikaw pa lang. Pasensya na kung ganun. Hindi ko kailangan ng pasensya. Kailangan ko ikaw, ha? Iwan mo ako, ano ba? Huwag ka namang bumiglas. Wala ka namang magagawa sa lakas ko eh. Kung ano man ang iniisip mo, huwag mo nang ituloy. Tumahimik ka! Sa ayaw sa gusto mo, magiging akin ka. Wag! Ayoko! Ano ayaw mo? Liga, liga. Di ba mo si Morena? Ha? Sino to? Ako! Dindo! Salamat at dumating ka! Mabuti na lang pala, naisipan kong sundan ka nang hindi kita abutan sa mall. At nahuli kong walang hiyang ito! Kailangan makatawag tayo ng pulis! Nakakasuhan kong walang yan ito! Walang niyakan lalaki ka! Halika, Dora. Patawarin niyo na ako. Morena, nagsisisi na ako. Nasaktan lang talagang pride ko, kaya ako nagawa yun. Hindi ka namin mapapatawad! Dapat sa'yo makulong. Buti na lang po, Nay. Dumating si Dindo. Nailigtas niya ako sa kamay ng ulang niyang to. Roland! Daddy, ano itong ginawa mo? Daddy, tulungan niyo ako. Ayoko makulong. Miguel? Dora? Magkakilala kayo, Inay? Oo, anak. Dahil ang tao ito, siya ang tunay mong ama. Ha? Tunay kung ama? Anak natin siya, Dora. Oo. Siya pinagbuntis ko na layuan kita. Oh, Dahil nalaman ko niloko mo ko. May asawa ka pala. kung ganon, magkapatid kami sa ama. Oh, Diyos ko. Kaya hindi na siya kinasuhan pa, Pauline. Kilain mo yon? Magkapatid pala kayo sa ama ni Ronald, Morena? Hindi nga rin ako makapaniwala. Pero yun ang totoo. At doon pa sila sa presinto nagkaalaman. Buti na lang pala, nailigtas mo si Morena, Dindo. Kung nagkataon, malaki ang problema. Tama ka. Good news pa for me, ang pangyayaring ito. Ha? Bakit naman? Ay, diba, alam mo naman, noon pa crush ko na si Ronald. O, edi ibig sabihin, may chance pa ako mapansin niyo. Oo naman. Dahil inamin din ni Ronald sa akin na hindi niya ako talagang gusto. Na-challenge lang siya. Kaya niya ako niligawan at pinagtangkaan ng masama. Naisip ko lang, Morena, Na? kung half-brother mo si Ronald, ibig sabihin, mayaman na kayo, Morena! Bakit kayo narito? Gusto po namin magpasalamat uli sa hindi niyo pagsasampa ng kaso laban sa akin.
Tapos na yun. At dahil magkapatid pala tayo sa ama, kaya pumayag na ako nung sabihin ni inay na patawarin ka na lang namin. Salamat uli sa inyo, Morena. Nanay Adora. At ang isa pang dahilan ng pagparito namin ay gusto ko sanang humingi ng pagkakataon sa inyo para mapunan ko ang mga pagkukulang ko sa inyong mag-ina, Adora. Ano? Naiintindihan mo ba ang sinasabi mo, Miguel? Ha? Pagkatapos ng mahabang panahon? Adora, patawarin mo na sana ako sa pagsisinungaling ko sa iyo noon tungkol sa kalagayan ko. Siguro kaya nangyari ito ay para maituwid ko ang kasalanan ko sa iyo. Biyudo na ako at maaari na kitang pakasalan. Miguel, At gusto kong makasama kayo ng ating anak at ibigay sa kanya ang magandang buhay na matagal na ipagkait sa kanya. Inay, Pwede naman yun. Dahil matagal na akong biyudo. totoo po ba ang sinasabi niyo? Oo, anak. Taos sa puso ko ito. At sang-ayon din ako sa gusto ni Daddy. Sana pumayag na kayo, Morena, Nanay Adora, upang maging isang pamilya na tayo. Tunay na mabuti ang Diyos. Ang ginhawang hindi ko naranasan noon, ibinigay din niya sa akin ngayon. Tama kayo, nagpakasal sina inay at itay. Kaya naman ngayon, isang maligayang pamilya na kami. Ako po si Morena, dating sales lady. At ito ang aking buhay. Lahat ng bagay ay may kaukulan. Lahat ng pangyayari ay may kadahilanan. Mga nagsiganap: Susan Robles, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Fidel Benjamin, Jerry Mutia, at Rosana Villegas sa papel na Morena. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royanes. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang may bahay na nanindigan sa kanyang mga saloobin, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi maging pati sa kanyang mga anak. Siya ay si Laura. magkasintahan pa lang kami ni Luis na magpunta siya sa Sharjah at magtrabaho doon bilang isang fire engineer sa mga itinatayong malalaking building sa nasabing emirate. At dahil naging maganda ang takbo ng profesyon niya ron, naging magaan din ang buhay namin na lumagay na kami sa tahimik. Sa paglipas pa ng maraming taon at sa pamamagitan ng magkatuwang naming pagsisikap sa buhay, ako bilang isang elementary teacher sa isang public school, napagtapos namin sa kolehiyo ang aming dalawang anak. Pero ang inaakala kong pagkakaroon ng kapayapaan ng isip dahil naidaos na namin ang para sa kinabukasan ng mga bata, doon ako nagkamali. Diba? Ate Maring, Kuya Nando, naluwas kayo. Tara, pasok kayo sa loob. Sige, maupo kayo, maupo. Ang mahalaga talaga yung sadya ko sa'yo, kaya naluwas ako. Ako rin naman, Luis. Pero pwede pa pakainin mo muna kami. Gutom na kasi kami ni Ate Maling. May pamasahe nga lang kasi papunta rito dala namin . Kaya kahit isang kopya at sa malamig hindi kami nakapagpirienda sa labas. Oo. Nakakahiyamang sabihin. Okay lang, okay lang.
Sandali, magpapahanda ako ng pagkain kay Laura, ha? Uy, salamat. Tama-tama nga ang dating nyo dahil nagluto siya ng minudo ngayon. Uy! Linggo kasi, Masarap walang yun. pasok sa trabaho mga bata. Oo. Kaya yun ang nirequest nilang ulam sa tanghalian. O dali, apurahin nyo ng mag-asawa yung paghahain. Ay, gutom na talaga kami. Alam mo, kuya, kinakabahan talaga ako. Kapag pumupunta dito yung mga kapatid ni Daddy, Bakit naman? Allergic ka na ba talaga sa mga partido ni Daddy? kasi nga, mukhang may hihingi na naman kani-kanyang pabor. Tuwing pumupunta ang mga yan dito, talaga namang may mga pakay. Ang hindi ko pa gusto sa kanila, pangit magsipagsalita. Wala sa hulog ang mga sinasabi. Malamang ganun sila makipag-usap sa mga kasama nila sa bahay. Ewan ko ba dyan kay Daddy? Parang giliw na giliw pa siyang kausap yung mga kapatid niya. Malambot kasi si Daddy pagdating sa mga partido niya eh. Hawak siya sa leeg ng mga kapatid niya. Ipinahiram mo kay Ate Maring yung titulo ng lupa natin sa Bulacan para lang isang lanya na 1 milyon. Oo, kaya nga kailangan kong umuwi rin bukas para makausap yung pagsasanlaan. Hindi naman nila basta may sasanla yun dahil ako ang nakapangalan sa titulo. Ano ka ba naman, Luis? Hindi ka na ba talaga nag-iisip? At saka bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Alam ko namang hindi ka papayag eh. Kaya hindi ko na sinabi sa'yo. Natural pundar natin yun eh. Hindi para sa kanila, kundi para sa mga anak natin o sa pagtanda natin. Gipit lang daw talaga sila ngayon. Matutubos din daw ni Leon. 1 taon ang hihilingin nilang palugi sa taong pagsasanlaan. Kamukat-mukat mo niyan. Tayo pa rin ang guguluhin ng mga yan kapag mararabatan ang titulo ng lupa sa pinagsanlaan. Si Kuya Nardo nga pala, humihingi ng tulong para sa bunso niya. Gusto raw mag-college. Kaya umaamot sa bahagi ng sinesweldo ni na Noel at Millie. Ano? Pati mga anak mo, isinubo mo sa kompromiso sa mga kapatid mo? Pang-aabuso na talaga yung ginagawa ng mga kapatid mo, Luis. Hindi naman siguro ganun, Laura. Gipit lang talaga sila. At wala namang matatakbuhan kundi tayo. Pang-aabuso yun, Luis! Pang-aabuso! Pang-aabuso yun! Laura, magbalik ka rito. Huwag mong pagsalita ng ganyan ng mga kapatid ko. Laura! Nung nasa abroad pa, daddy nyo, tuwing katapusan ng buwan, nandito na yung mga partido niya. Kasama pa lahat ng mga anak. Kanya-kanya nang hingi ng pera. Wala yata, milyones yung pinadadala sa akin ng daddy nyo ng mga panahong yun. Pero dapat din sana maging aware si Daddy. Na iba na ang sitwasyon niya ngayon. Hindi ba niya masabi sa mga kapatid niya na wala naman siyang trabaho para masustentuhan pa ang mga yun? Mataas nga kasi pride ng daddy nyo. Ayaw niyang bumaba ang tingin sa kanya ng partido niya. Kaya tingnan mo, pati kayo ng Kuya Noel mo, ikinumpromiso. Binigyan pa niya kami ng problema ni Kuya Noel. Lalo na ako. Bago pa lang ako sa pagiging computer hardware engineer. Kaya hindi rin naman ganun kalaki ang sahod ko. Ang mahirap pa sa ginawa niyang yan. Aasa na talaga yan si Kuya Nardo sa makukuha sa inyo. Ako, Jack. Tuwing araw ng sahod nyo, nandito na yun. Nakabang na. Hindi talaga aalis yun hanggat hindi nakakakuha ng pera. Sino kaya itong tumatawag? Kasagsagan pa naman ang auditing job ko ngayon. Number lang kasing lumalabas sa screen ng cellphone ko. Hindi naman pwedeng hindi ko sagutin dahil baka nga tungkol sa trabaho at importante. Hello? Hello. Sino po sila? Yun. Ay, ang titulo mo ito.
Tito Nardo, kayo po pala. Oo, kinuha ko nga kasi yung cellphone number mo sa dati mo. Para sa'yo nga ako dumirekta. Yung nga kasing ipinangako niyang monthly allowance ng anak kong bunso na nasa college. Oh, Sa'yo ko lang araw kukulin. ganun po ba? Oo. Pero hindi pa po ako sumasahod dito. Aba, ipangutang mo na lang kami. Tapos ipamali transfer mo agad, ha? Kailangan na anak ko ng pera ngayon eh. Ganun po ba? Ah? Oo. Tumawag si Ate Maring. Pinauuwi ako dun uli. Magpapadagdag daw kasi sila ng kalahating milyon sa pinagsanlaan ng titulo ng lupa natin. Dapat nga pinaghahandaan nila yung pagtubos doon sa titulo. Dahil ilang buwan na lang ang takdang araw ng pagtubos sa pinag-usapan nung pinagsanlaan. Tapos ngayon, magpapadagdag na naman sila ng 500,000 piso. Nalugi nga raw sila sa mga pananim nila. Kaya kailangan uli nila ng bagong puhunan. Ay nako, ewan ko sa'yo, Luis. Kung hanggang saan mo gusto magpakabayani sa mga kapatid mo, hala, sumigi ka. Pero ako, ayoko na. Kami ng mga anak mo, ipuwera mo na kami sa kahinaan mong tanggihan ang mga pang-abuso sa'yo ng mga kapatid mo. Alam mo ba masisira ang relasyon namin magkakapatid dahil lang sa sinasabi mong yan? Kung kailangan masaktan ka para lang maunawaan yung mga sinasabi ko, sige lang. At kung kailangan magalit yung mga kapatid mo para lang maunawaan ako, paninindigan kong lahat ang mga sinabi ko. Aba, sayang naman yung lupain nyo. Kung hindi matutubos yun, Luis. Kahit 2.5 milyon may pagbibili pa yun. Wala nga kaming pera. Kaya hindi namin masasagot yung pagtubo sa pagkakasanla ng lupang yun. Pwede, pagbili mo na lang ng tuluyan para mas mapakinabangan pa natin yung pinagbilhan. Ayun, oo. Tama si Ate Maring, Luis. Iba. Gawin na lang natin pera yung lupa niyong yun. Oo. Kesa sa marimata, di ba? Ha? Magmamatrikula na kasi si Bunso ngayong semestre na ito. Kulang na naman yung perang ibinibigay ng mga anak mo eh. Yan nga ang isa ko pang gustong bigyan ng punto, Kuya Nardo. Oh, Hindi na makapagbibigay sa iyo mga bata. ano? Aba, hindi mo pwede yun, Luis. Ano, iiwan kami sa ere ng mga anak mo? Oh, paano pag-aaral lang nursing ni Bunso ko? Kailangan din paghandaan ng mga anak ko ang kanilang kinabukasan. Aba, Mga bata pa sila, at ito ang tamang panahon ng pagpupundar para sa kanilang hinaharap. Luis, Kung kaya hindi ko sila dapat hadlangan sa kanilang magagandang layunin. Aaminin ko, ang gaan ang pakiramdam ko pagkatapos kong sabihin ang mga nasa sa loob ko kina Ate Maring at Kuya Nardo kanina. Parang nakawala ako sa isang mahigpit na pagkakagapos. Halos kalahati ng buhay mo. Naibigay mo naman sa kanila, Luis. Saka namulat din akong nadadagdagan pa ang mga taon sa ating buhay. Kailangan din natin paghandaan ang ating pagtanda. Maraming taong pa ang darating sa ating buhay na magiging magkatuwang pa rin tayo, Luis. Siyempre, kasama pa rin natin ang mga bata. Hanggang nandito pa rin sila sa poder natin, mananatili pa rin tayong nagtutulungan at isang masayang pamilya. Ngayon ko rin aaminin, napakapalad kong ikaw ang naging kabiyak ng puso ko, Laura. At pinasasalamatan kita dahil pinagkalooban mo ko ng mababait na anak na katulad ni Noel at Millie. Totoong wala akong mahihiling pa sa nasa itaas. Siguro nga, may mga bagay na kailangan natin pakawalan para mas makahakbang pa tayo sa susunod na mga layunin natin sa ating buhay at mas magkaroon ng kapanatagan.
Sa huli, natanggap na rin ni Luis na ipagbili na lamang ang lupain namin sa Bulacan. Itinabi namin sa bangko ang sumobrang pera mula sa pinagbentahan nito. Bilang bahagi na rin ng paghahanda namin para sa aming retirement plan. Oo, kami na nagdesisyon sa huling perang pinakinabangan pa namin sa pag-aari namin lupa at hindi ang kanyang mga kapatid. Sa kasalukuyan, ini-enjoy pa rin namin ang presensya ng aming mga anak habang hindi pa nila naiisipang bumuo ng sarili nilang pamilya. Ako si Laura. Ito ang aking buhay. Sa landas ng buhay, walang pinakamahalaga kundi ang pagpaplano para sa kinabukasan. At sa bawat pagpatak at pagtakbo ng oras, ang pamilya ang makakasama at masasandalan natin sa pagpapala pa rin ng buong may kapal. Mga nagsiganap, si Kit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Phil Cruz, June Martin Legaspi, at Susan Robles sa papel na Laura. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar. Creative consultant Phil Cruz. Production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Tina. Magandang araw po. Nakakahiya mga sabihin. Sa beer house po ako nagtatrabaho. Nagbebenta ng aliw sa mga lalaki. Maaga po ako naulila sa mga magulang, kaya hindi na ako nakapag-high school. At tanging si Lolo Igme na lamang na nakilala ko sa kalye, ang tanging tumulong sa akin. Noong mga panahong kailangan ko ng tulong, pakinggan po ninyo ang aking buhay. Ang sarap mo talaga, Tina. Wala kang kupas. Uy, nakadalawa na tayo, ah. Bayaran mo na ako, Rufo. Dapat may tip, ha? Bitin pa ako eh. Isa pa tayo. Ano? Nakadalawa ka na, hindi ka papagod? Bakit? Hindi mo na ba kaya? Sabihin mo lang. Bibigyan kita ng gamot para lumakas ka. Ha? Ayoko ng drugs. Hostess lang ako, pero hindi ako adik, ano? At saka, kaya ko ba? Huwag kang mainis. Gusto mo ng malaking bayad, hindi ba? Kaya dapat, paligayahin mo ng gusto ang parokyano mo, di ba? Ha? O, Tina. Mukhang masama pakiramdam mo, ah. Hindi ka pa bumabangon dyan sa higaan mo. Ah, yung anak mo nga pala, napaliguan na ni Lolo Igme. Salamat naman. Masakit ang katawan ko, Joy. Yung buwisit kasing Rufo na yun, pinagod ako. Nako! Lupang talaga sa sex ang lukulukong yun. Ay, malas mo lang. Ikaw na ang paborito niya ngayon. Nagbigay naman ba ng malaki? Oo. Pero, alam mo, kulang pa yun sa sakit ng katawan na binigay niya sa akin. Sa mga pabababoy niya. Kakasuka siya. Ano ba? Nag-iimot ka na naman dyan. Ilang taong ka na sa trabahong ito hanggang ngayon ba? Hindi ka pa rin sanay? Sanay na. Pero nangangarap pa rin ako, syempre, na makaalis sa putikang ito. At makalaya sa pambababoy ng mga lalaki. Paano? Tulad ko rin, wala ka rin pinag-aralan. Oh, di ba? May anak ka pa na kailangan buhayin. At bukod dun, ikaw rin ang sumasagot sa mga gamot ni Lolo Igme.
Lolo Igme, ito na po mga gamot ninyo. Nabili ko na po para sa 1 linggo. Oo, nakakahiya naman sa'yo, Tina. Hindi kita kadugo, pero ikaw pa ngayon ang tumutulong sa akin. Huwag niyo na pong alalahanin yun. Tinulungan niyo rin po ako nung buntis ako at naghahanap ng matutuluyan. Oo, Kinupkup niyo kami ng anak ko. Kaya, ngayon naman po, hayaan niyong gantihan ko ang inyong kabutihan. pero sakitin ako ngayon. Pabigat na sa'yo. Parang ako pang nagbabaon sa'yo sa putikan eh. Ay, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Hindi po totoo yan. Napasok ako sa trabaho ito dahil sa kahirapan ng buhay at sa kawalan ng pinag-aralan. Kaya Lolo, wala po kayong kasalanan. Balikan natin ang ating tampok na kasaysayan dito sa ating dulang. Ito ang aking buhay. Totoo ang sinasabi ko. In love ako sa'yo. Paano man binubola mo lang ako, Ramil? Tulad ng ibang lalaki nagpupunta dito. Hindi yun bola. Talagang mahal kita. Kung gusto mo, magsama na tayo. Para mapatunayan ko sa iyo ang damdamin ko. Magiging maligaya ka sa akin. Talaga? Oo naman. At hindi ka na magtatrabaho. Ako na lang ang tatrabahuin mo. Parang punta ni Ramil sa beer house, ha? At lagi ding may regalo sa'yo. Binubola ko. Huh? Nililigawan ako kuno. Sinasakyan ko nga lang mga pagbobola niya. Bakit? Anong sinasabi niya? Kesyo, kung gusto ko raw magsama kami at liligaya daw ako sa kanya. Oh, ano naman sinagot mo? Ano naman yung nararamdaman mo? Naiinis ako. Pero hindi ko pinahahalata sa kanya. Alam ko naman na gusto lang niya akong gamitin ng libre, no? At pagkatapos magiging tagabuhay niya? Mabuti naman. At hindi ka nadadala doon sa mga matatamis niyang salita. Joy. Tama na ang minsan panloloko sa akin ng isang lalaki. Hindi na mauulit yun. Lolo Igme, Ikaw pala, Joy. Gusto mo na bang kumain? Handa na itong pagkain na. nasaan si Tina? Umalis. May bibilhin daw sandali sa mall. Ha? Na mga kailangan din sa bahay. Ay, bakit hindi niya ako ginising? Sana nakasama ako. Meron pa naman akong gustong bilhin. Sayang nga. Pero malamang na parating na yun. Kanina pa umalis eh. Dapat nga narito na siya. Bakit po wala pa? Balikan natin ang ating tampok na kasaysayan dito sa ating dulang. Ito ang aking buhay. Asan ako? Ma'am, narito po kayo sa isang klinik. Klinik? Opo. Ako nga po pala si Tina. Ako naman si Pilar. Kanina po, Ma'am Pilar, habang nag-aabang ako ng masasakyan pa uwi sa amin, nakita ko po na buwal kayo. Oh, naalala ko na. Nahilo ako kanina. Mainit kasi. Nasa talyer ang sasakyan ko kaya
Nag-abang ako ng taxi. Ganun po pala. Kaya po, humingi po ako ng tulong sa mga tao upang madala kayo rito. Ay, salamat sa iyo, Tina. Ang bag ko. Ito po. Huwag po kayo mag-alala. Iningatan ko po yan habang buhat po kayo ng mga hiningan ko ng tulong. Salamat uli sa iyo. Ayos lang po yun. Ang asawa niyo nga po pala, tumawag habang wala kayong malay kanina. Kaya po, alam na po niyang nangyari sa inyo. Papunta na po sila rito. Ay, salamat. Wala na pala akong dapat alalahanin. Ma'am Pilar, pagdating po ng mister niyo, aalis na po ako ho. Baka nag-aalala na sa akin sina Lolo Igme eh. Lolo? Opo. Ulila ka na ba sa mga magulang? Opo, pero hindi ko po tunay na lolo si Lolo Igme. Siya po ang tumulong sa amin noon ng aking anak. Kaya itinuring ko na po siya parang tunay na lolo. May asawa ka na pala. Wala po. Anak lang po ang meron. Oh, I'm sorry. Ihahatid ka na lang namin, Tina. Ano nga palang trabaho mo? Yun pala ang dahilan. Kaya ngayon ka lang nakauwi. Oo, Joy. Sila ba yung sakay nung magarang kotse na nagkatid sa'yo? Oo. Alam mo, ang bait nilang mag-asawa. Alam ba nila trabaho mo? Oo, pinagtapat ko. Nakakatuwa naman itong kaibigan ko. Matulungin na. Honest pa. Alam mo namang hindi ko ugaling magtahi-tahi ng kwento, diba? Sabi nga pala ni Ma'am Pilar, magkikita raw kami uli. Bakit daw? Ewan ko. Hindi naman niya sinabi kung bakit. Magandang hapon po. Magandang hapon din po. Sino po sila? Ako po si Pilar. Nariyan po ba si Tina? Ay, kayo yung tinulungan niya. Ako nga po. Ay, tuloy ko kayo at tatawagin ko. Sige. Para sa amin po itong lahat na dala ninyo, Ma'am Pilar. Oo, Tina. Yung groceries para magamit mo. Ito namang iba, mga produktong ititinda mo online. Di ba sabi mo sa akin, gusto mong iwan na ang trabaho mo sa beer house? Opo. Kaya naisip kong bigyan ka ng mapagkakakitaan. Kami na rin na magpapagamot kay Lolo Igme para wala ka ng problema. Naku. Salamat po, Ma'am Pilar. At hindi lang yan. Eto, kunin mo. Malaking halaga po yan. Gamitin mo ito upang may panggastos kayo. At ang iba, tabi mo. Salamat po. Salamat po na marami, Ma'am Pilar. Mabait ka, Tina. At mabuti ang iyong puso. Kaya naman gusto kitang tulungan. Ngayon po, makakaalis na ako sa putikang kinalalagyan ko. At makakalaya na rin ako sa pambababoy ng mga lalaki. Walang pagsidla ng aking kaligayahan ng mga oras na yon. Ang isang maliit na pagtulong ay nagbunga ng katuparan ng aking pangarap. Tunay ngang habang may buhay ay may pag-asa. Sana po kinapulutan ninyo ng aral ang aking inilahad. Ako po si Tina at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Leonel Benjamin, Rosana Villegas, Maynard Landicho, Angelo Alcantara, Jeneline de la Cruz, at Chiquit del Carmen Amor. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia.
Sa musika ni Buboy Salonga, superbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.